Good afternoon mga ka-Squammy. Ngayon na lang ulit tayo nakalabas. Wala eh, medyo na busy talaga sa trabaho. Sad to say, nagloko ang microphone ng GoPro. So skip na tayo dito sa video na to. Ang dami ko pa ng pinagsasabi. Alright. Gentry na. Nasa Magahan na tayo. O, diba? Pag yung mga sigal, wala naman sakay, pero yan ang Pilipinas eh. So sound trip natin ngayon, audio tape, yung Like a Stone, Maragondon. Yan, tapos turn natin na after ng Maragondon. So medyo may kalapitan na tayo sa Caviang. Best na punta ko X-Max pa motor natin. Eh nag-best pa na tayo, naka-sport pala na tayo. So ngayon na lang ulit. Listen, fall alone. I can't explain what you can't explain. You find it clear that you didn't know. With such disdain. Right, turn natin na tayo. Ayan. So salitang ano nga ba sila? Chabacano. Alright, pakyat na tayo sa bundok ng Caviang. So lagi ang umpisa sa tulay na to, tapos kurbadahan. Counter steering lang tayo, di tayo babangki. Alright, yan tayo mamaya sa Mountain Brew. Yan, dito tayo mamaya. Yan. Alright, napakasarap talaga mag-rides dito sa Caviang lang. Ayan, tamang chill ka lang. Diba? Kung kailangan magmadali, enjoy mo lang yung view. Saka pang ganito yung bike natin, pang enjoyin lang yung view. Na tayo, malapit na malapit na.
look for. Baba lang tayo sa Pico de Oro. Tapos akyat din tayo. Tingnan muna natin itong motor. Doon natin reviewin, no? Para hindi na rin tayo abutan ng dilip dito. Alright, nandito na tayo sa Jamilo Cross, Pico de Oro. Alright, this is the KTM Adventure 390. Alright.
Yan, sa madalit sabi, bakit ba natripan natin tong ating KTM Adventure 390 kahit na mataas siya. So nagawa naman natin na paraan yung pagkamataas niya. Yung shock sa likod ginawa nating soft medium, so medyo bumaba ng onte. Tapos ito, nag-adjust tayo dito, binaba natin to. So kahit pa paano, naaabot na natin ngayon yung kahit pa paano yung clearance, pero hindi talaga totally abot na abot. Ano pa rin siya talaga, hirap pa rin ako. So at least okay na yun. Aaralin na lang naman yan, madali naman na yan. So yung mga bagong 2023 model o 2022 yata, Asian na siya. So sinakyan ko yon, abot ko na yon, tiptoe, parehas na paa tiptoe. So ibig sabihin, abot na rin ng mga karaniwang Pilipino yun na 5'5" ang height. So ako 5'5" na chubby pa, so wala na, diba? Alright, so mamaya discuss natin bakit ito yung actually kanina doon sa panimula ng vlog ko, nakita nyo na yung specs kung bakit ito yung pinili ko din. Kasi loaded talaga tong Adventure 390 ng KTM. Yun lang, naka single cylinder siya pero okay na yan. So yan, habang nag-ride, pagkwentuhan natin ngayon na masiniskinan. Yan, alright. Alright, so kwentuhan man tayo mga ka-Squammy. So sasabihin ko sa inyo bakit nga ba nagustuhan ko ang KTM Adventure 390. Number 1 is the value for money. Sa 330,000 meron ka ng KTM Adventure 390 na Express Legal, even though na 373cc siya, pero pasok na siya sa expressway, pasok na siya sa NLEX, SLEX, so sulit na. And number 2, meron siyang traction control, 'di ba? Yun yung hinahanap ko lagi sa motor, yung ating traction control, kasi sobrang safety na to pag meron ang isang motor. So meron din siyang riding mode. Ito yung street and off-road. So syempre pag naka-street, naka-on yung traction control natin. Pag naka-off-road, nakapatay naman yung traction control. And may riding mode pa rin to, ang tinatawag. Ito yung road and off-road. Syempre pag naka-road, naka-on yung ABS. Pag off-road, patay naman ngayon yung ABS. And number 3, meron siyang TFT display na gauge. So nakikita natin yung kung sino yung mga nagte-text, tumatawag sa atin, tapos makita mo yung navigations, like example kung kailan ka liliko, so nakikita doon. And meron na siyang fully adjustable na shock, WP yung brand. So alam naman natin na ang WP is for motocross din talaga. And 14.5 na yung capacity nito na gas. So sobrang sulit tong motor na to, promise. Kaya ito talaga yung pinili ko na motor. Pwede naman tayo mag CB500 pero hindi, ito talaga KTM Adventure 390. Okay, nandito na tayo sa malapit sa amin. Buti hindi ako nabutan ng ulan. So halos natapos naman natin yung ride. So yan, nakita niyo kung bakit hinabol ko yung itong KTM Adventure na 390, di ba? Kasi laki talaga ng difference sa other adventure bike. So alright, tapos hindi ko alam po sa long ride namin sa susunod, it's either Bicol or Romblon na yun. So alright, paano mga ka-Squammy, hanggang dito na siguro ang ating video. So salamat sa panonood. Let me know kung meron kayong gusto makita dito sa Adventure 390. Tingnan natin. Alright.